Isa sa mga pinaka-pinag-uusapang pangalan ngayon sa social media ay si AC Bonifacio, matapos ang kanyang eviction mula sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Ngunit higit pa sa paglabas sa bahay ni Kuya, ang mas masakit para kay AC ay ang makitang nasasaktan ng kanyang ina, si Cherry Lapidario, dahil sa sunod-sunod na online bashing na natatanggap nila. Sa isang eksklusibong panayam sa Push-Up CBN, ibinahagi ni AC ang kanyang emosyonal na karanasan sa pagharap sa matitinding komento mula sa netizens. Masakit talaga. Ang sakit makita na nasasaktan si mama, na umiiyak siya sa mga sinasabi ng tao tungkol sa akin, ani ni AC. Doon ako mas naduraj. Si Andre Camille AC Bonifacio, isang 22 taong gulang na kapamilya artist, ay kilala hindi lamang sa kanyang talento bilang dancer, singer, at actress, kundi pati na rin sa pagiging grounded at close sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang ina. Mula sa kanyang pag-umpisa sa showbiz bilang grand winner ng Your Face Sounds Familiar Kids, hanggang sa international exposure bilang part ng Riverdale. Lagi niyang dala ang pagmamahal at suporta ng kanyang pamilya. Pagharap sa masakit na katotohanan sa labas. Hindi inakala ni AC ang dami at bigat ng online bashing na kanyang sasalubungin matapos ang kanyang paglabas sa PBB. Ayon sa kanya, wala silang kaalaman sa mga nangyayari sa labas habang nasa loob ng bahay. Overwhelming po talaga siya paglabas ko. Sa loob ng bahay, wala po kaming alam. Kung may mga issue man, inaayos namin at nagmo-move on kami. Pero paglabas ko, nagulat ako na yung isyong 2 linggo na ang nakalipas. Buhay pa rin pala sa labas. Dagdag pa niya, mas naging mahirap ang lahat nang makita niya ang epekto nito sa kanyang ina. Ang laban ni Cherry Lapidario, isang inang mandirigma. Si Cherry Lapidario, ina ni AC, ay isa sa mga nanay na tahimik ngunit matatag. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na niya naiwasang sagutin ang ilang masasakit na komento online. Hindi ito madali, at inamin ni AC, na naapektuhan na rin ang kalusugan ng kanyang ina. Alam ko malakas ang nanay ko. Dahil kung bakit ako malakas, ay dahil pinalaki niya akong ganoon. Kaya habang pinipili kong maging matatag, alam kong kakayanin din niya, ani AC. Ipinahayag rin niya ang matibay nilang relasyon. Kung 50% si mama ngayon, ako yung natitirang 50%. Kung 20% na lang lakas niya, ako yung 80%. Binabalanse lang talaga namin ang isa't isa. Reaksyon ng netizens, halo-halo, pero may liwanag. Sa gitna ng mga negatibong komento, may ilan ring netizens ang nagpahayag ng suporta at pag-unawa. May nagsabing, kahit hindi ako solid fan, ramdam ko yung sincerity ni AC. Bata pa siya, natututo pa. Give her a chance. Yung iba sobra na sa pambabash. Tao rin yan. Hindi porket artista wala ng karapatang magkamali. Ngunit hindi rin maitatanggi na marami ang naging kritikal sa ilang kilos niya sa loob ng bahay. Ang ilan ay nagpahayag na hindi raw totoo ang kanyang mga kilos, habang ang iba ay tinawag siyang pa-victim. Sa kabila nito, piniling ituon ni AC ang kanyang atensyon sa constructive criticism. May mga komentong kailangan ko talagang pakinggan kasi 22 years old lang po ako, natututo palang mamuhay, gaya rin ng iba. Pagyakap ng ina, paghilom ng puso. Isa sa mga pinakatumatak sa panayam ay ang muling pagkikita nila ng kanyang ina. Ang daming sorry, ang daming I miss you. Niyakap ko siya ng mahigpit, hinagkan ko ng paulit-ulit. Sabi ko, namiss kita. Kakayanin ko ta, para sa'yo. Dagdag pa niya. Ito ang unang beses na hindi sila nagkaroon ng koneksyon habang magkalayo, kaya ganoon na lang ang kanyang pangungulila. Pangako ni AC, patuloy na pagbabago at paglago. Sa kabila ng lahat, piniling huwag magpakain si AC sa galit at lungkot. Ang goal ko araw-araw ay maging mas mabuting tao. Kung nagkamali ako kahapon, o last week, pipiliin kong matuto. Yung mga bashing, gagamitin ko yan para mas lumiwanag pa ako, pero hindi ko hahayaang sirain ako. Ang kwento ni AC Bonifacio.